Ligtas na siya, malayo na daw siya sa panganib. Pero kailangan pa rin po niyang maobserbahan ng 3 araw. Mukhang meron nang nalalaman ng prinsesa tungkol sa katotohanan. Humihingi ng patawad ang chairman sa prinsesa. Ang naiisip ko, nakita ng inyong papa ang ad tungkol sa paghahanap ng nakakakilala sa Crown Prince at mula sa listahan, kasama sa tumawag ang papa ninyo. Ang papa ko? Nung isang araw ang prinsesa ay nanghingi ng listahan sa opisina ng mga tumawag at nag-inquire. Pero ito'y sa akin lamang. Nararamdaman kong posibleng nakapag-usap na sila. Kung hindi man, hindi sana hihingi ng tawad ang chairman sa ganung paraan. Kung ganun sa mga panahong ito, alam na ni Lizelle ang lahat. Ano ba talagang lagi ng chairman? Nangyayari ang mga milagro. At humingi ako ng milagro. At natupad yon. Dahil sa walang kwentang babaeng yon. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi pa malinaw sa akin ang rason. Basta, ang problema ay hindi dahil sa incense pouch. Dahil binigyan ako ng mahaba-habang panahon ito. Kaya kung pwede lang, ibalik mo na sa akin ang pouch. Ayon sa batas pag nanakaw ito. Alam mo yon, hindi ba? Kung ganun nga, sundin mo na ang batas. Simula ngayon ako na ang pakinggan mo. Huling pagkakataon mo nito. Huwag ka na makikialam. Maaari ba? Kung magpapatuloy na ganito, asahan mong hindi ako kikilos. Huwag mong dumihan ang mga kamay mo. Kung ganyan ang gagawin mo, wala ka rin maaasahan sa akin. Anong nangyari, Jordan? Tigilan mo na ito dahil kapag nadamay ka rito, wala na akong ibang masasandalan. Alam ko yan. Dahil sa ginagawa ko, mukha na akong tanga. Hindi kita dapat kinakampihan. Nagkamali ako. Wala na siguro tayong problema ngayon. May pera ka na, umalis ka na. Pinapaalis mo ba ako? Sabi mo bored ka na sa hotel. Nasa account mo na ang perang pinag-usapan natin, kaya umalis ka na kung gusto mo. Makakaalis na ba talaga ako? Kapag lumayo na ako sa inyo, sa akin na ba ibibintang ang lahat? Dapat alam mo na yun. Ang may pakana ng paglabas ng Peking Prinsesa ay si Diane Lee. Imposible ang sinasabi mo. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Huwag mo hintayin ibunagong nalalaman ko. Gagawin ko pa rin kahit magsalita ka. Sa ngayon, kunin mo ang pera at pag-iisipan mo ang gagawin mo sa buhay mo. At huwag ka na magpapakita. Malamig dito sa labas. Bakit nandito ka? Yung tumawag sa Isabela, ang papa ko ba yan? O sige. Makinig ka na lang. Dalawampung taon ko nang hindi naririnig ang boses ng papa ko. Ayaw na rin niya akong tawagan sa phone. O baka wala lang siya masasabi sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mga narinig mo. At hindi ko rin alam kung anong naaalala mo. Okay? Pero paano nga kung ang lahat ng yun ay totoo? Kahit pa hindi ko masabi ang katotohanan dahil katabi kita. Sige. Kakayanin ko para sa'yo. Pero ito ang dapat na malaman mo.
ano mangyari kakampi mo ko. Gagawin ko yan dahil gusto ko. Tinanong ko ang chairman tungkol dito. Kung ang may gagagawan ba ng pagkamatay ng papa ko ay ang papa mo, Ethan Park. Pero wala daw siyang kasalanan. Yun daw ang totoo. Kung gusto mo akong kampihan, tulungan mo akong huwag maging prinsesa. Hayaan mo ang lolo mo, ang iyong papa at ang sarili mo na mabuhay sa pagsisisi. Dahil hindi nangyari ang tinakda. Masarap din naman ang mamatay. O kaya palayasin ka o pagbantaan ka buong buhay mo. Pare-pareho lang yun sa akin. Dahil sa huli, wala na rin naman ang papa ko.